Mahigit 20 silid-aralan posibleng itayo ng national government sa Anolid Elementary School sa Bangaldan, Pangasinan. Silipin sa report. Taong 1996 pa nang maitayo ang gusali na ito na nagsisilbing silid-aralan ng mga mag-aaral sa Anolid Elementary School sa bayan ng Bangaldan. Ang Marcos Building naman na ito, mas nauna pang itinayo, kaya ilang dekada na rin ang itinagal simula ng konstruksyon nito. Dahil sa kalumaan ng school building ay nasisira na o natutuklap na ang kisame ng mga silid-aralan. Bukod pa riyan, tuwing panahon ng tag-ulan ay pinapasok ng baha ang karamihan sa mga classroom na umaabot pa hanggang sa bewang. Tuwing brigada eskwela ay ginagawa na lang ng paraan para makumpuni ang mga sira sa classrooms. Noong nakaraang buwan, nagtungo ang DPWH sa eskwelahan para magsagawa ng inspeksyon at assessment kaugnay sa posibleng konstruksyon ng 22 na bagong mga silid-aralan. It will help our learners to have a convenient learning environment po, which is yun naman ang main factor para maibigay namin yung quality learning sa kanila. Maganda po yan na ma'am, balita, plano para sa school namin. Kasi matagal na rin ma'am na ganito yung school namin na tuwing bagyo, baha, hindi kami nakakaligtas sa baha ma'am. Dahil catch basin ng baha, ang Barangay Anolid magsisilbi rin itong evacuation center. Modern na rin po ang mga ginagawang multi-purpose building na mga ganito. Nakikita po natin sa mga designs ng mga schools ngayon. Earthquake-proof, flood-proof, so malaking tulong talaga. Patuloy na makikipag-ugnayan ng LGU sa DepEd at sa national government para sa mga development project sa mga eskwelahan. Samantala, sakaling matuloy at masimulan ng proyekto, ay gagamitin pansamantala ang covered court ng paaralan para gawing makeshift classroom ng mga mag-aaral. Kasama si Henry Duminsil, Jasmine Gabriel Galban, One North Central Luzon.